Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 27, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 10 to 17. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga?" Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, nakita natin kung paanong si Jesus ay nagpagaling ng isang babaeng hukot sa loob ng 18 taon. At ginawa niya ito sa mismong araw ng pamamahinga o during the Sabbath day. Ang reaksyon ng mga tagapamahala ng sinagoga, galit na galit. Dahil sa kanilang paningin, lumabag si Jesus sa batas ng Sabat. Pero kung iisipin mo, wala naman talagang masamang ginawa si Jesus. Hindi humiling ng tulong ang babae, pero nakita niya ang kalagayan nito. Kusa niyang inilapit ang kagalingan. Ito yung tinatawag nating the divine sensitivity. Si Jesus ay hindi lang nakakakita ng may sakit. Nakikita rin niya ang taong nahihirapan. Hindi lang niya nakikita ang hukot. Nakikita rin niya ang kaluluwang nagpapabigat ng buhay. At dito, ipinakita ni Jesus na ang awa, ang habag, ang pagmamahal ay higit sa anumang ritual. Hindi sapat na marunong lang tayong sumunod sa patakaran kung kulang naman tayo sa malasakit. Kasi kung minsan, sobrang higpit natin sa mga panuntunan, pero nakakalimutan natin na ang puso ng Diyos ay awa at hindi batas. At kung tutusin, napaka-personal na mensaheng ito para sa atin ngayon. Kasi baka katulad ng babaeng hukot, ikaw din ay may daladalang bigat. Yung bigat na yun na hindi man pisikal, baka ito ay emosyonal, ito ay mental, o ito ay spiritual. Yung parang may pasan-pasan kang hindi mo na kayang malampasan. Pero ang maganda sa gospel natin ngayon, hindi naman hiningi nung babaeng hukot yung pagpapagaling. Pero si Jesus, napaka-sensitive. Ang Diyos, alam din niya ang pinagdaraanan mo. Alam din niya yung bigat na kinakaharap mo. Kaya kaya ka rin niyang palayain
Sabi sa gospel, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Ibig sabihin, ang pagsamba ay pananampalataya ay dapat magdulot ng kalayaan at kagalingan, hindi ng pagiging pabigat o guilt. Magsuri nga tayo. Sunday kahapon, di ba? Kasi simba mo lang. Ka-attend mo lang ng inyong Sunday service. Kumusta ka ngayon? Are you inspired or expired? Mas nananaig ba ang pressure ng trabaho, ng cut-off at ng kota, kaysa sa peace of mind na dala ng iyong pagsamba? Baka kailangan nating balikan ang tunay na diwa ng Sabat. Hindi lang ito pahinga sa trabaho, kundi pahinga sa bigat ng buhay. Dahil si Jesus, mas concerned sa iyo kaysa sa ritual. Mas mahalaga para sa Kanya ang kabutihan mo kaysa sa kumpletong pagsunod sa panlabas na alituntunin. Dahil para kay Jesus, ang awa at pagmamahal ay ang tunay na batas ng Diyos. Let us pray. Panginoon, hipuin mo po ako ngayon. Hipuin mo po yung aking puso na hukot. Kubang-kuba na dahil sa dinadala. Tulungan mo rin akong tumuwid sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ituwid yung aking pag-iisip. Ituwid yung aking pananampalataya. Ituwid yung aking puso. Gamitin mo rin ako upang makatulong sa iba na bumangon at makabalik sa iyo. Amen. Friends, may mga taong nabibigatan ngayon, and the Word of God, itong salita ng Diyos, ay nakakapagdulot ng ginhawa sa kanila. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating pamilya, sa ating mga classmates, mga kaibigan. Hayaan mong marating ng salita ng Diyos ang hukot na puso ng ibang tao. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya nitong pagalingin ang pinagdadaanan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.